Tajahao! Hello everyone! Welcome to my channel, and today's video I'm going to share about you guys the good news. So, may good news po tayo regarding po dun sa result ng interview natin last Wednesday sa Canadian employer, and yun, bago ko po yun kaninang madaling araw na receive, kagabi po talagang nag-read po ako ng Bible. So parang sabi ko okay lang sa akin na hindi ako, kasi parang walang response or walang feedback after ko na nag-interview ng August 7 noon. After noon, parang walang feedback. So I've waited for the whole day. Sabi ko, baka kako, hindi na ako makukuha nito. Sabi ko kako. So, okay lang. And then last night, before I go to sleep, I read the Bible. And ito yung talagang tumatak sa akin kagabi. Pero parang wala naman sa akin. Para lang, yun lang ba yun? Sometimes kasi parang may diba, may binabasa tayo sa Bible. Parang kung ano mo lang makita mo yun. Parang, ay Lord, kung ano ito para sa'yo. Kung ano yun lang makikita mo, yung ay para sa'yo, ay ito yung verse for the day para sa'yo, yung parang mag-inspired sa'yo para sa everyday na ginagawa mo sa buhay, parang ganon. So, meron ka mang pinaplan or yung mga current mong ginagawa sa buhay. So, yung parang napibigay sa'yo talaga ng inspiration na sometimes ito lang yung kakabay mo, like, ay, nagpapalift up, yung napapaboost sa'yo talaga ng confidence mo, yung patience mo talagang sagadin mo talaga, parang ganon. So, this verse like Romans 8 verse 18. So, ito po, I consider that our present sufferings are not comparable to the glory that will be revealed in us. So, sabi ko, ay, kung baka mayroon pang darating na bago na mas kung hindi man sa ngayon, baka bukas kako o makalawa or next month. Yun lang, sabi ko kako. So, yun. Pero, unfortunately, pagising ko kaninang 7:30, kasi maaga akong nagising kaninang umaga. Naka-receive ako around 5 AM pa pala ng message galing sa aking, yun nga, sa consultant na hired na daw po ako. Kaya it's really a good news, and thank you Lord talaga sa mga journey natin. Hindi pa naman tayo nakapunta, pero alam mo yung nandun na, pero konti na lang, na one step na lang, kasi pa nagpa-process na po tayo ng ating documents. So, kasi paano mo process yung documents mo pag wala kang employer, diba? So, parang doon na tayo. So, ang last natin na gagawin today is like, you're going to process na, send all those documents, ganun. So, kung ano po yung mga kulang sa mga documents doon, so ipaprocess na po nila yon. So, yun na po yun, and that's the news. So, thank you Lord talaga. And ang tagal talaga ng antay ko, pero hindi naman ako nag-apply, kasi based on my experience, tanong-tanongin naman kasi ako guys na sa iba, na yung sa mga applicant dati na nakaalis na nandun na. Sabi ko kako, mga ilang buwan ba kayo bago nagka-employer? Or ano ba? Weeks ba? Or buwan ba? Ilang buwan ba? Sabi ko sa kanila, nagtanong ako. So sabi nila, ay sa akin kasi 3 months bago nagka-employer. May yung iba kasi, ang dami nyo talagang pagpipilian dyan. Hindi lang kasi ikaw ang applicant. Syempre, of course naman, diba? So, ang dami nyo dyan. So, kung hindi ka ma-hire, mag-interview, pero hindi ka naman, parang hindi ka nila magustuhan, like, pag one-on-one on to kayo, hindi talaga kayo kukunin, guys. Kaya, sobrang kaba ko nung last Wednesday talaga. Sabi ko, ay, bakit ba first time ko na, parang ilang beses naman ako nag-apply, tapos, pero yung mga interview kasi pag Canada kasi may mga standards sila kung paano ka yung mga pagproseso sa mga requirements sila, kahit sa mga resume nila. Mayroon talagang naka-format, parang ganun, unlike sa atin na, ay okay lang pag itong CV, ganitong yung format niya, okay na to. Parang ganun. Sa kanila kasi iba. So, parang kinabahan talaga ako. Sabi ko, anong gagawin ko? So, nag-search ako, ay naghahanda ako ng mga ibang mga possible questions nga na lalabas. At least,
Kahit hindi yun at least ready ka. Tapos nakapag-practice ka ng medyo ka-Englishan ganon, parang ganon. So, yun nga. Yung sa akin, as what I've mentioned earlier, mabilis lang siya. Pagkatapos ko ng June, last week of June, na-receive ko nga yung yung result nung IELTS exam ko. Then, na-achieve ko naman yung band score na kunin, na dapat ko talaga na-achieve ko yun. So, after that, sinend ko yun sa agent ko dito sa Hong Kong. Pagkatapos nun, nagawa na siya ng resume. Tapos, pag-send niya nun, nag-count ako doon, sabi ko baka hindi niya na-send kasi baka may mali nga yung mga niya doon. Kaya sabi ko, baka hindi niya na-send o sabi ko, okay lang, hindi pa naman siguro ako ready. Sabi ko, maybe next time, ganon. Nahiya naman ako magkulit-kulit lagi sa kanya. So sabi ko, okay lang to. Bigyan ko muna siya ng time. So, after that, after 2 weeks, sabi niya kasi napasa niya daw sa Canada yung resume ko. Sabi niya, ako, okay, ganoon lang ako. Tapos, mga 2 weeks after, to be exact. 2 weeks after nung napasa yung resume ko, yun na yung nag-message siya sa akin nung last week. So, sabi niya, may possible Canadian employer na gustong magpa-set up ng interview sa iyo. So, yun. So, sinabi ko yung kung kailan ako available na time, kung mga anong araw, ganon. So, after 3 days, nag-send ako sa kanya. Both kasi personal siya nag-PM talaga sa akin. Yung consultant ko at saka yung Canadian employer na yon. So, tapos, after 3 days pa, nag-message siya nga, is it okay with you? Like, 7th of August, around 10 to 11 a.m. Hong Kong time, are you available at that time? Parang sabi niya sa akin. And, sabi ko, oo, available ako at that time. So, yun nga. So, 5 minutes before nun, or mga 1 minute before ata yun, nung last Wednesday, nag-message ako sa kanya, mga 10, na syempre may allowance tayo, baka kasi busy din si employer. So sabi ko, ready na po ako sa interview anytime. Just call me anytime, sabi niya. Tapos, yun, nag-reply din siya sa akin na okay. So, yun nga. So, sabi ko, baka hindi yun matuloy-tuloy kasi sabi niya, 3 days kasi inantay ko, tapos, syempre, hindi ako makatulog kasi nga baka kasi madaling araw sa kanila, dito sa ating gabi, or madaling araw dito sa Hong Kong, tapos doon sa kanila, mga 8 or 9 pa lang ng gabi. So, probably, pagkatapos niya talaga mag-work, yun talaga siya mag-interview. Syempre, mag-work pa yun sa umaga, hindi yan makapag-interview talaga. So, yun nga. After 3 days pa ako, doon namin, nag-set siya ng, so, it takes, pa yun, nung Friday pa siya, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. After 4 days, nung nag-message sa akin, parang kinantay ko din mga 10 days lahat. Bago kaya hindi madali kasi it counted din naman sa isang buwan o isang week. So, parang, yung pag-apply natin, parang hindi naman, na time consuming talaga siya. Akala mo lang mabilis, pero syempre hindi mo lang, na pala to, August na. So, first pa ako nung July. Nag-start na ako July, tapos yun. So, parang yung last week ng July, yun, doon nagkaano na ako, yung mga possible employer, ganun. Kaya, yun, 9 na, diba? 9. August 9 na. So, lang, mga almost 1 month na din, diba? Lahat-lahat, since pagpasa ko ng resume. So, pag meron na, okay na yun, mag-process na, mag-aantay tayo ng mga 8 to 12 months. Ganun daw, sabi niya. Sabi nga ng employer, it will take almost 2 years. Pero yung time frame lang naman binibigay niya, para hindi naman yung, next month nandito ka na. So, syempre, sa pag-process pa lang ng papers mo, may mga delay-delay dyan, like yung pag wala kang ECA,
Yung, ako nagkakaproblema ako sa ECA ko, pero hindi pa kasi nadarating. Pero, na-apply ko naman na, but coming na din naman. So, aantay natin yon. So, yun. So, hopefully, tuloy-tuloy na din ang ating na application. So, dito tayo sa ating last step. Pero marami pang pagdadaanan to guys, kasi kailangan pa natin mag-medical, mag-biometrics, magkuha ng NBI dito sa HK, tapos, yun, ang dami mo pang aasikasuhin talaga. So, syempre tayo dito bilang working while waiting po tayo dito, hindi naman tayo agad-agad makalabas. So, it takes time talaga. Susunod na buwan ako makaalis or next week or kailan. Kasi wala namang Sunday. So, kailangan mo talaga mag-medical ka. Wala namang Sunday na medical. Kailangan mo talaga mag-medical yung weekdays talaga. So, isi-set mo yung date. So, minsan sa maka-right timing ka kung paano ka makakuha. Yung mga diskarte natin dito. Okay na sana kung nag-tourist ka, hawak mo yung oras mo. Eh dito, nagtatrabaho ka, hindi mo yung hawak yung oras mo kung kailan ka lang available. Yun yung pag-process mo po. So, kung mabilis din yung pag-process, mabilis din yung ating pag-process. So, ng process natin ng paper sa Canada. Parang ganun yun. So, syempre, dito yung pag-apply dito, like, syempre, determination muna din talaga, yung perseverance mo talaga, yun. Patience. Yeah. At saka, yun nga, yung determination mo plus prayer mo everyday na kung ano talaga yung nasa kalooban mo talaga na, like, kung ano talaga yung desire ng heart mo na maikakabuti mo or sa pamilya mo, bibigay talaga ni Lord. So, yun. So, hopefully, yung ano ko kasi dito, yung target ko, like, sabi ko okay lang sa akin kahit medyo matagal. Importante ngayon kasi syempre may employer na tayo, di ba? So, next year siguro, late 2026, around November, or October, or December, or early 2026 po tayo makaalis. Yun. So, pero okay lang, mabilis na Burma sa tayo next month, diba? Tapos may mga delays tayo sa ating pag-process kasi nga, kailangan nantayin yung ECA, kailangan ng ganito, so bago pa to doon ipadala ulit sa Canada. So, it really takes time talaga. So pag-lodge ng paper mo doon pa mag-aantay ka na doon ka na mag-antay. So, hindi natin alam kung kailan yung darating o matapos. Diba? So, yun lang guys. Thank you for watching and bye!